nakatakda ng i-transmit kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers para bawasan o suspindihin ang fuel excise tax. Kasunod ito ng pagkumpirma ni Senate President Tito Soto na inadopt na ng Kamara ang bersyon ng Senado kaya di na ito dadaan sa Bicameral Conference Committee. Layo ng naturang bill na makatulong sa negatibong impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kanina tinanong din namin si Presidente kung kailan niya babalak gamitin yung emergency powers niya since pasado na nga sa both houses of Congress. Ano daw? Depende daw Sa alin? sa sitwasyon kasi komplikado raw yung calculations. So hindi niya pa masabi kung kailan niya gagamitin yung emergency powers. Pero kasi chinek ko nga, nung umabot na pala ng more than $150 per barrel, yung Dubai crude, parang 2 days ago yata yung nakita kong 150 plus. I don't know kanina kung ilan na yung average. Pero the point is more than $100 per barrel pa rin. But of course, it's still the decision of the President kung kailan niya gagamitin yung emergency powers para isuspend yung excise tax. Kasi pinag-uusapan nga rin namin kanina, baka mamaya kasi may epekto rin doon sa economy considering na namimigay tayo ng ayuda. So ano yung magiging source din kung pagbigay ka ng bigay ng ayuda? Yes. Anong magiging source nung mawawala ang kita from excise tax? Yeah. So yun yung parang kailangan ding balansihin. True. Hala. Yun yung panawagan eh. Yes. 'Di ba? Yung excise tax suspindihin. Pero Correct. may ganyan palang complication. Pero ano din no? Either nandyan pa rin yung excise tax o tatanggap ka ng ayuda. Pero ganun din eh. Parang ganun din. Ano lang actually, siya, no? Parang umiikot-ikot lang, Oo. pero hindi nawawala yung problema. Ganun Yes. din. Ang concern lang natin kasi, yung cause ng problema, hindi tayo nandun sa Middle East na hindi naman nating makontrol din. Although I guess ang gusto talaga ng mga consumer, mga kapatid, kaya siguro talaga gusto yung excise tax kasi mas feeling nila mas long term, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Yung ayuda minsan parang 1 time, 2 times, hindi nga masabi pa ngayon kung ilang beses yung ayuda Yes. ibibigay. So yun, at least may kasiguraduhan na okay, tanggal yung Bawas. excise tax. Mafe-feel, nararamdaman. Ito kasi yan Alam mo naman ang problema dahil doon sa nangyayari sa Middle East, hindi po ba mga kapatid? Kala ng maraming tao, 2 nights na akong nanonood ng yung oras mismo doon sa Amerika ng mga ganap. Oo. Parang parang nagbubunyi na iba doon na lalo yung mga mga followers ng nakaupong pangulo doon na matatapos na parang malapit na daw matapos Sana. Pero the thing is kahit magsana na nga tayo sabihin natin ay sa wakas parang hindi kasi sabi nga nila hindi parang the easy part sa pagpasok sa gera ay yung desisyon na makipaggera ka. Ang pinakamahirap ay kung paano mo tatapusin. Yeah. Kasi kahit na sabihin nung isa na tapos na, kung ayaw pang tumigil nung isa dahil hindi pa tapos ang business nila, Ganun tuloy, pa rin. ganun pa din. So kahit na sabihin ni Trump na tapos na, dahil mahilig naman sa talaga magdeklara ng kung ano-ano. Oo. Yun ang yun ang malalang Diba? I woke up like this. Oo, kung ano-ano ang sinasabi, So, kung hindi pa tapos sa iba, kasi parang yung yung inaway niya, hindi pa tapos yung Hindi pa mission, nakaka-move on. Di tuloy-tuloy lang yan. Sa sino affected tayong lahat. Oo. Kanina ang ganda nung tuhog po ng CNN. We were in a meeting at pinapanood pa rin namin yung mga, ang maganda kasi sa mga newsroom natin, lahat ng monitors. Kita mo Sa pa rin 10th kahit floor, nag-meeting oo. ka, diba? So, nakita namin na una nag-report ang CNN from Hong Kong. Pinakita yung epekto nung kung ano yung sa sa Strait of Strait Hormuz. of Hormuz, nakikita na kung gaano yung restrictions doon Oo. na hindi nga maipasok kahit yung aid ng mga truck yung sitwasyon doon tapos nakaparallel sa sitwasyon halimbawa sa Port of Hong Kong kung saan yung mga dapat ay doon ang daan hindi na makaalis doon sa Port of Hong Kong. Ayun. Diba? So, we're all, alam mo naman na tayo, connected tayo sa connected. Hong Kong. Domino Oh, effect. Correct. Dire sa atin yung Hong Kong sa Taiwan kung saan yung mga supply natin ang gagaling. Diba? Oo. So, affected talaga tayo. Yes. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa presyo, pati sa supply chain. Oy, totoo yan. Hi. So, ang dali no? Parang
yabang-yabang, sisimulan ng gera, tapos parang ngayon, ano yung exit strategy? Wala. Wala. Tapos ang pinakakawawa, yung hindi masyadong mayamang bansa, kagaya natin. Oh yes, No? lalo Diba? sa Wala tayong lalo sa sarili region nating source natin. ng oil. Lalo sa region natin, kung ang mga mayayaman tulad ng China, pati Singapore na may port din na sarili, Yeah. 'di ba? At pati pati Japan alam na naapektuhan, tayo pa kaya dito sa area natin. Alam naman natin na kapag ka nagkaroon ng movement dun sa petrolyo, Mm. domino effect na yan. Pati True. yung ating mga basic commodities na apektuhan na. Kaya nga parang kanina sinasabi ng Department of Agriculture, nag-iisip na rin sila ng ways para hindi masyadong gumalaw yung mga vegetables, yung mga poultry products natin, baboy, yung mga produktong under nila. Isa dun sa kinoconsider nila, baka kailangan mag-request na Yeah. magkaroon tayo ng price cap pagdating dun sa mga imported rice. Para at least yung presyo man lang ng bigas maging stable, Yeah. wag masyadong mag-shoot up, ganyan. Ay. Tas yung supply ng fertilizer, we have to make sure kasi di ba may mga issue na baka i-hold ng China yung pag-export ng fertilizer dito sa Pilipinas. So nakipag-meeting na yung DA sa Chinese ambassador sa Pilipinas. Well, binigyan naman tayo ng assurance na hindi. Diretso pa rin yung pag-export ng fertilizer. So, hopefully, yung mga ganyang maliliit na aksyon makatulong to ensure yung food security rin natin. Oo. Kasi domino effect yan eh. Ang China, negosyante talaga, no? Mm. Okay. Export pa rin Exactly. kami. Very wise. Kahit konting kita, may kita. Tuloy-tuloy pa rin ang kita.